Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia again para po sa mga bago sa channel na to. Ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So bago natin puntahan yung low pressure area sa labas ng PAR, yung posibleng maging bagyong Ramil, silipin muna natin itong dating low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na nalusaw na nga po. Pero kung mapapansin nyo, meron pa rin tayong mga remnants o yung mga tira-tirang kaulapan yan. So dahil pa rin dyan doon sa nalusaw na low pressure area o yung kanyang remnants na nakapaloob doon sa ating easterlies, meron pa rin po tayong maulap na panahon at posibleng mga kalat-kalat na pagulan dito sa ilang bahagi ng Bicol region, particularly yung northern part niya, ng Camarines Sur at Camarines Norte, maging dito sa area ng Naga. Although nagpapakita po yung ating araw, maulap po ang panahon natin at mataas ang tsansa ng ating pagulan. Possible po yung mga kalat-kalat na pagulan. Lalo na dito sa areas ng Calabarzon, particularly dito sa areas ng Quezon, kasama na po dyan ang Rizal. May mga kaulapan din tayo at mga posibleng pagulan sa mga areas ng Mindoro, dito po sa Oriental Mindoro, kasama na po dyan ang Marinduque, Palawan, ito pong ilang bahagi ng isla sa May Panay, maging dito sa ilang bahagi ng Palawan. Ganun din pong panahon natin dito sa Metro Manila, yung remnants ng ating dating low pressure area na tuluyan na nga pong nalusaw, ay nagdadala pa rin ng maulap na panahon dito sa Metro Manila. Kung minsan, meron din tayong mga paminsang-minsang pagulan. At ganun din po ang ating panahon sa mga karating lugar ng Metro Manila, ang areas ng Bulacan, Bataan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, kasama po dyan itong area ng Aurora, Isabela. Ito pong areas ng Cagayan, medyo mas maliwalas naman po ang panahon natin dyan, pero yung itaas na bahagi nito, yan, meron pa rin tayong mga kaulapan dyan at mga posibleng pagulan at thunderstorms. Ito namang natitirang bahagi ng ating bansa, relatively maliwalas po ang panahon natin, pero mamayang hapon hanggang gabi, dumadami yung ating mga pulo-pulo o yung mga isolated na pagulan at thunderstorms. Kung mapapansin nyo, itong maliliit na mga ulap na yan ay tumutubo po yan, lumalawak. Kaya tuwing hapon, nakakaranas tayo ng mga pagulan at thunderstorms. So magpapatuloy pa po yung ating easterlies in the next 2 to 3 days hanggang makapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Etong binabantayan nating low pressure area sa labas ng PAR. Silipin naman natin ngayon yan. So narito po yung ating binabantayang low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay huling namataan ng Pag-asa sa lying around 1,665 kilometers east ng northeastern Mindanao. So medyo malayo pa po yan sa ating landmass at medyo malayo pa rin sa ating boundary line. So posibleng sa darating na Thursday hanggang Friday, ito po ay makapasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at mabibigyan po yan ng local name na Ramil o yung ating ika-18 bagyo ngayong taon. If ever yan po ay makapasok na sa ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon, kung sisilipin nyo, itong ating satellite image ay buhaghag pa po. O kalat-kalat yung kanyang mga kaulapan at mga pag-ulan dahil ito po ay mahinang weather system pa lamang at isang low pressure area pa lamang. At dahil nga, meron na tayong northeasterly wind flow, nahihirapan pong mag-consolidate ng lakas po itong binabantayan nating sama ng panahon. Ayon sa Pag-asa, nasa medium o katamtaman ng chance niyan maging isang gram na bagyo in the next 24 to 48 hours. Pero again, dahil nga sa ating tinatawag na northeasterly wind flow o yung ating vertical wind shear, nahihirapan po itong mag-consolidate ng lakas or lumakas pa. Pero dahil babaybay po yan dito sa East Philippine Sea, makakasa po tayo ng paglakas niyan dahil mas mainit po yung karagatan natin dito sa may East Philippine Sea. So, abangan natin kung sino mananalo sa dalawang yan. Yung ating northeasterly wind flow o yung ating vertical wind shear na nagpapahina dito sa ating bagyo o yung mas mainit na temperatura ng karagatan na posible namang magpalakas dito. Pero ganyan pa lang, inaasahan na nga natin na posible po itong maging isang bagyo or tatawagin nga natin itong bagyong Ramil. Itong northeasterly wind flow, siya nga po yung naghihinder o pumipigil sa paglakas nitong ating sama ng panahon. Pero in contrast, siya rin po yung tumutulak dito pababa. Ito pong ating binabantayang sama ng panahon ay inaasahan nating lumapit at dumikit dito sa Northern Luzon at extreme Northern Luzon. Maaaring pinakamalapit po yan sa darating na linggo hanggang Lunes. Ngayon silipin natin ang pwedeng puntahan nitong ating binabantayang sama ng panahon sa ngayon. So narito ang ensemble forecast track ng GFS para dito sa ating binabantayang sama ng panahon. Inaasahan natin na ito ay kikilos pa northwestward patungo dito sa areas ng Northern Luzon at extreme Northern Luzon. Pinapakita dito na possible po itong mag-recurve pa itaas papunta dito sa southern portion ng Japan. Pero climatological speaking, sa panahon ng northeasterly wind flow o yung pasimula ng ating amihan, usually po mas mataas ang tsansa na sumasayad sa lupa yung ating mga sama ng panahon or bagyo. Ngayon, meron tayong dalawang nakikitang senaryo. Possible po yung umakyat dito sa may extreme Northern Luzon, papunta dyan sa Taiwan. At pwede pa rin po yan. Or mas mataas nga sa ngayon ang tsansa niya sumabit dito sa hilagang bahagi ng Luzon. At dyan po sa may extreme Northern Luzon dahil sa kanyang
pa-westward na movement. At dahil nga malayo pa, magiging erratic pa po ang pagkilos at paggalaw niya at ang kanyang lakas. Pero climatologically nga, base po sa mga kasaysayan or sa mga records, usually tumatama sa lupa or sumasabit sa atin pag meron tayong present na northeasterly wind flow. So sa ngayon, ito yung ating area of uncertainty, pero mas nag-veer po yan pababa patungo dito sa extreme northern Luzon at northern Luzon. So ngayon pa lang, babantayan natin ang mga posibleng pagbabago niya sa direksyon at lakas dahil inaasahan nga natin na yan po ay didikit sa ating landmass or kalupaan ngayong weekend. Pinapakita rin dito na medyo mabagal yung kanyang paglakas, pero by the time na nandito na po yan sa may East Philippine Sea, kakitaan pa yan natin ng tuluyang pang paglakas. Gaya nga nang nabanggit ko kanina, makikipaglaban po yan doon sa ating vertical wind shear na nagpapahina dito or mananalo po yung mainit na temperatura ng karagatan dito sa East Philippine Sea. If ever, yun po ang magpapalakas sa kanya if nandito na po yan sa may eastern section ng ating bansa. Ganun pa man, ito po ay makaka-apekto sa atin sa darating na weekend mula Sabado hanggang sa Lunes. If ever, medyo malapit na po yan dito sa ating landmass or kalupaan. So yan po ay ating patuloy na babantayan. So narito naman yung ating isa pang nakikitang senaryo na mas mababa. So again, dalawa po yung ating inaasahang possible na puntahan nito. Maaari po yang dumiretso dito sa northern Luzon na kung saan yan po ay maglalandfall or tatama sa lupa. Which is, ito po yung ating most likely scenario ngayon dahil nga present na yung ating northeasterly wind flow. At yung isang scenario nga is magre-recurve pa ito patungo dito sa area ng extreme northern Luzon or patungo dito sa southern portion ng Japan or Taiwan. So hopefully yun po yung ating ideal condition. Pero kapag panahon nga ng northeasterly wind flow o yung pasimula ng amihan, mas nangyayari po yung ating pababang scenario. So yan po muna ang pagtalakay natin dito sa low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Although malayo pa, dapat paghandaan po natin ang posibleng pagdikit niyan sa ating landmass at kalupaan. At sa ngayon, mag-ingat pa rin po tayo sa mga possible na epekto ng mga pagulan dulot nitong remnants o mga tira-tira ng ating nalusaw na low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Muli ako po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia. Magandang tanghali po.